Yon, mapagpalang araw mga idolo. Welcome back. Balita dyan. Potragis video mga idol. Ito yung job order ko ngayong umaga. Sea water line pa rin ito ng freshwater generator. So dahil bawal tanggalin to mga idol, dahil tumatakbo yung freshwater generator, so susukatan lang natin. So dito isi-share ko sa inyo kung paano natin sukatan to mga idol. So ito, yung ginawa ko muna dito, kinuha ko yung center dito mga idol. Yan o. Nag-center line tayo dito. Tapos simula dito sa dulo ng flange na yan, susukatin natin hanggang dito sa center na yan. Dyan sa marking natin mga idolo. Okay? So ngayon, dito rin sa ibaba, nag-center line tayo dyan. Kinuha din natin yung center dito sa ibaba mga idolo. Tapos, susukatin natin yan hanggang dito sa kabilang elbow, sa itaas banda mga idolo. So dito, makikita nyo dito mga idol. Kinuha ko rin yung center dito. Nagmarking din tayo. Ngayon, linatagan ko siya ng roller. Ganyan mga idolo. Tapos, sukatin natin hanggang dito sa center sa kabila. Ganyan Ito dol So ayan, bali naglatag din tayo ng roller dito sa ibaba. Ayan, ganyan lang kabisik. So dito naman mga idol, ayan, kinuha din natin yung center dyan. Ayan, sukatin natin hanggang doon sa kabilang elbow mga idolo. So dito, linatagan din natin ng roller para sigurado tayo. Ayan, simula dyan, kita nyo, dapat naka-align siya sa center ng pipe, yung roller natin mga idolo, para talaga makuha natin yung tamang nito, measurement mga idolo. So importante na makuha natin yung tamang measurement, So ngayon susukatin natin hanggang dito. So dito sa kabilang elbow mga idol, ayan, bali nasa itaas na tayo dito. Medyo mahirap yung posisyon natin dito mga idol. So ganito lang, sukatan natin ng ganyan hanggang dito sa center sa kabilang elbow. Ayan 1,608 mga idolo. So ngayon naman, simula dyan sa flange mga idolo, susukatin natin yan hanggang dito sa kabila, dito sa may elbow. Yan, ganyan mga idolo. 770 mm. Ayan. So ito na yung kabuuang measurement na nakuha natin mga idolo. So napaka-importante dito yung deduction. Dapat alam natin para tama yung haba ng spool piece na kukunin natin or puputulin natin mga idolo. So dito naman tayo mga idol. Simula sa flange hanggang take off is 409.10 mga idolo. Okay. So dito sa flange nagbabawas ako diyan ng 5 mm. Tapos dito sa joint gap 2.5, take off 4 inches long radius mga idol is 152. So isa-subtract mo lang lahat yan kung ano kalalabasan yan mga idol. Yan yung magiging haba ng spool natin mga idolo. So basic calculation, pero pinaka-importante ito kasi hindi pwedeng hula-hula lang mga idol sa pagtatabas ng pipe kasi sayang kung magkakamali tayo, di ba? Ngayon dito naman tayo sa kabila, take off to take off 700 mm mga idolo. So bawas tayo dito ng take off, dalawang piraso take off dito mga idol, 152, 152, dalawang 152 mga idolo, di ba? Dahil dalawang take off yan nandyan mga idolo, kombinasyon yan ng 90 degree, dalawang 90 degree elbow. Okay, tapos joint gap dalawa 5 mm and then i-subtract natin kung anong kalalabasan yan. Yan yung magiging haba ng spool natin, di ba? Napakadali lang yung calculation. So dito naman tayo sa kabila, bali 1,608 mga idolo. Take off to take off 1,608. So ito naman yung mga deduction dalawang take off mga idol 152, dalawang 152 dito, tapos dalawang joint 2.5, kailangan may gap para maganda penetration. So bali 5 mm and then subtract lahat mga idolo kung ano yung kalalabasan dyan mga idolo. Yan yung magiging haba ng spool natin mga idolo, di ba? Napakasimple lang. So dito naman tayo sa kabila, take off to flange is 770 mm mga idol. Ngayon siyempre, ito naman yung mga deduction. Dito sa flange mga idol, bali nagbabawas tayo dyan, 5 mm. And then dito sa gap, 2.5 mga idol. And then take off, 152. And then, isasubtract natin lahat yan. Kung ano yung kalalabasan yan, yan yung magiging haba ng spool natin. So, di ba? Basic na basic lang mga idol. So, ayan mga idol, bali na-prepare na natin yung mga kailangan natin dito. Ayan, bali na-grind na natin. May bevel na, tsaka may rot face na mga idol. So, ayan. So, yung plano ko nga pala dito mga idol, is hahatiin ko nga pala sa dalawa to kasi mabigat to kasi mahaba. So, bali dito, maglalagay tayo dito ng additional flange, dalawang piraso mga idol. Ayan okay. So yung haba ng spool piece na to mga idol is 1,299 yung haba ng spool na yan, So ayan, 1,299. So dito yung deduction niya dito, bali dito sa dalawang flange kukuha tayo dito ng tig pa 5 mm, bali 10 mm kasi dalawa.
Tapos yung ano dito, gasket, 5mm yung thickness. So ibabawas din natin dito mga idolo, 5mm. Ano, isasubtract natin yan. Yung kalalabasan yan mga idol is 1,284. So ngayon, i-divide natin sa toto mga idol kasi nga hahatiin natin. Bali yung kalabasan nito is 642, no? Ngayon, itong spool na to, itong dalawang spool, dahil hahatiin natin yan, yung sukat niyan, yung measurement niyan is 642. So, itong haba ng ano na to, yung spool na to, mga idol, is 1,299. So, ngayon, kailangan natin dyan magbawas kasi nga hatiin natin sa dalawa. So, bali, 642 yung dalawang spool. Ayan, ayan na siya dul. 642 yung sukat niyan mga idolo. Yan. Kasi mabigat yan kung buo natin gagawin. Tapos dalawang tao lang maglalagay. Nako, napakahirap yan. So, dito naman, syempre, lagi kong sinasabi sa inyo mga idol, pag nag-fit up tayo, ito lang yung lagi nyong titingnan. Dapat yung elbow, eskwalado, straight at saka pantay, no? Kaya nga gumagamit tayo dito ng eskwala to make sure na yung elbow natin eskwalado at saka pantay, Lagi natin yan sinisilip, lagi natin chinecheck, mga idol, to make sure na talagang hindi tabingi, no? Kasi pag tabingi yan mga idol, tapos hindi naka-align ng maayos, tapos na full weld na natin, malaking problema yan. Hindi papasok na yan doon, sala na yan mga idolo. Kaya pag ganito, sukat-sukat, kailangan double check. Kailangan sure ball yung gawa mo. Kailangan yung elbow eskwalado, pantay at saka straight mga idolo. No? So, ganyan lang naman ka-basic. Yan lang naman kailangan mong tingnan dyan mga idol. Ito, pagdating naman dito sa pag-fit up ng spool mga idolo, ay kailangan talaga straight din. So, titingnan mo lang siya, malalaman mo naman agad yan kung tabingi or hindi. Kahit matahin mo yan mga idolo. Titingnan mo lang yung gilid ng elbow, tapos tingnan mo ng diretso pataas o kaganyan, di ba? O straight na straight dol. Okay na yan mga idolo. Wala na yan, no? So, sure ball na yan. So, dito, syempre, susukatin mo ulit. Ngayon, mag-fit up tayo ng elbow. Di ba? Itong elbow, fit up natin yan. So, kailangan mo, checkin mo yung nang maayos yung elbow. Kung ito ba ay straight or tabingi, dapat talaga dyan straight. Dito, kung wala kang tiwala sa mata, eskwalahin mo, di ba? So, yan, ini-eskwala na natin yan. So, bali yung eskwala, ina-align natin sa gilid ng elbow, tapos doon din sa itaas ng elbow, to make sure na talagang nasa magandang alignment yung elbow natin mga idolo. Dapat hindi talaga tabingi. Kasi pag tabingi yung elbow dol na hindi mo napansin, tapos na full weld mo na lahat, ay nako, sakit sa ulo yan dol. Hindi na magko-coincide yung butas ng flange yan mga idolo, sigurado yan. So yung gagawin na lang natin yan para maipasok natin, ay kailangan natin ng chem block mga idol. Tapos syempre sayawan mo ng ganyan, kita mo yung mga galawan ni Kuya Koy, alias Steve yan dol. So ayan dito nga dol, ito rin yung isa sa mga pinakaayaw ko sa sukat-sukat kasi nga paulit-ulit mo talagang iiskulahin yan to make sure na eskwalado, at saka paulit-ulit mong checkin na sigurado tayo na maganda yung alignment, tapos paulit-ulit natin i-measure na para makuha natin, para sigurado tayo sa mga sukat natin, di ba? Ayan So dito nga ayan kailangan mo lang kapain yung gilid. Ayan kapain mo yung gilid pag nagfi-fit up tayo ng spool. Ayan kailangan kapain natin para talaga maganda yung alignment. Tapos dito gagamit na tayo dito ng eskwala dol. Eskwalahin natin. Dalawang eskwala yung gamit ko dito. So eskwalahin natin itong natin diyan para makita talaga natin kung straight or tabingi. Ngayon, kung tabingi, kailangan mong gawing straight talaga yan. Hindi pwedeng hayaan mo lang tabingi. Kasi sabi ko nga, pag tabingi yan, wala na. Hindi na papasok yan. Hindi na magko-coincide lahat ng butas ng flange. Eskwala ka naman dyan, di ba? Kailangan din eskwalado yan. Paulit-ulit na pag-eskwala, paulit-ulit na pag-check, paulit-ulit na pagsusukat para talaga 100% na accurate yung gawa natin. Hindi tayo magkakamali, Kasi pag nagkamali tayo dyan, wala na. School bukol abutin natin dyan mga idol. Mawawala na ng tiwala yung engineer sa atin pag nagkamali tayo dyan mga idol. So ayan, pagdating naman sa pag-fit up ng plants mga idol, so ako, hindi na ako nag-aano dyan dol, hindi na ako nagmarking pa dyan. Diretso na, titingnan ko lang yung dalawang butas sa itaas ng flange mga idolo. Siyempre dapat eskwalahin natin yan. Hindi pwedeng tabingi yan kasi pag tabingi yan, napulwil mo na, nako, napakahirap higpitan na yan mga idolo.
ano, dapat talaga eskwalado yan mga idol. So, napakasimple lang naman nito mga idol. So, kailangan lang talaga natin aralin. Kahit sino na magaling pipe fitter dyan, nagsimula yan sa zero hanggang natuto mga idol. Ano? So, tayo, hindi naman tayo pipe fitter, pero alam natin to kung paano mag-fit up mga idol, di ba? Hindi naman kailangan to na sobrang standard talaga dahil sa barko lang naman to mga idol. Ilang buwan lang to, wala na, bulok, papalitan din yan ng bago, di ba? Ganun lang. Pag dito sa barko, hindi naman ganun ka masilan dito sa barko mga idol. So ito na-fit up na natin lahat mga idol. Yan oh. Kita nyo naman, poging-pogi yung gawa natin, di ba mga idol? Yan, sinasabi ko sa inyo mga idol, yan. So, ito yung kalahati, tapos ito naman yung kalahati. Natapos na rin natin yung kalahati na to, mga idol, ayan. So, ito pa yung isa, di ba mga idol? Ngayon, susukatin ulit natin, ayan. Pagdudugtungin na natin sila, mga idol. So, kailangan natin makuha yung tamang sukat nito. So, i-check ulit natin kung tama ba yung ginawa natin calculation. Bali, 1,608 take off to take off mga idol. So, dito, naglatag tayo dito ng eskwala sa center ng pipe na yan. So, gagawin natin, simula din dito sa kabila. Susukatin natin. So, dapat makuha natin yung 1,608 mm mga idol. Yan, gagamit tayo dito ng metro para makuha natin yung nito, measurement. Dapat tama yung measurement dol, hindi kulang, hindi sobra, dapat saktong-sakto mga idolo, so ito, bale, ayan, 1,608. Talagang kuhang-kuha mga idol, batang-bata mga idolo, ayan, ganun lang kadali mga idol, di ba? Ganun lang, ibig sabihin, tama yung ginagawa natin, tama yung deduction natin, ayan, yan, yung additional flans natin. Hinati natin kasi sobrang bigat nito mga idol. Pag buo yan, nako. Tapos 2 tao lang, nako mga idol. Talagang napakahirap yan ikabit. Tapos nasa itaas pa yung posisyon mga idol. So dito nga, na full wheel na natin yan mga idol lahat. So bali, ikakabit na lang natin yan mga idol. Tara, ikabit natin. So ito na dol, tatanggalin na natin itong luma dol. Bali, ipapalit na natin yung bago dyan. Ayan natanggal ko na yung dyan, yung karugtong. Ayun natanggal na natin dyan. So ito na, naibaba ko na rin itong lumang pipe na to mga idol. So bali ipapalit na lang natin dito yung bago. Medyo nahirapan kami dito dol kasi nasa taas yung posisyon nito. Tapos ang bigat pa. Nahirapan kami ibaba to dol. Ay nako, wala pa kaming chimblock na gamit dito. Ayan, tali-tali lang mga idol. Walang mapagsabitan ng chimblock sa itaas So ito na dol, nakabit na natin. Ayan di ba? Saktong-sakto yung pagkayari natin. Kuhang-kuha natin, saktong-sakto yung mga measurement na ginawa natin dito. Talagang tama yung pagsusukat natin sa luma, mga idol. Basta tandaan nyo, kung ano yung sukat na nakuha nyo sa luma, i-apply nyo dun sa bago para talagang swabing-swabe. Ayan na si Wag Ako Boy. Thumbs up lang yan, pero pagod yan, dol. So, paano yan, mga idol? Hanggang dito na lang yung video ni Wag Ako Boy. Baka naman mga idol, pa-share naman ito. Bye!